ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala ang mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubog na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kanyang kalagayan? Alauna po ng hapon nang siya'y mawalan ng lagnat. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong tinunghayan, na amin pong binasa. Hayaan mo po, Santong Espiritu, habang binabaybay po namin ang iyong mga salita, habang inaaral namin ang iyong mga salita, ikaw po ang siyang gumalaw na makapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa selebrasyon na ito. Selebrasyon ng pagpupugay, pagkilala, pagpapakita ng pagmamahal para sa mga ama ng tahanan. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na iyo pong kakatagpuin sa araw po na ito. At aming panalangin, aking panalangin o Diyos, gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang tagumpay. Nangkin po namin ang katugunan dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa kapatid ng Diyos. Pinagkakatiwala mo po. Pananampalataya ng dakilang Ama. Madalas po atin pong nababanggit o naririnig ninyo, natitiis ng mga anak, may mga anak, hindi naman lahat kayang tiisin ang kanilang mga magulang. Tama? Pero napakadalang para sa mga magulang ang tiisin, matiis ang kanilang mga anak. Amen? Pananampalataya ng dakilang Ama. Malaking faktor kasi kapag ka ang unang nakakilala, nagbigay ng buhay, sumampalataya sa Panginoon, ay ang Ama.
Pangalawang faktor na lang po ang ina at yung mga anak. Ayon po sa research kay Josh McDowell at Barna Research, 65 to 93% when the father is the first convert within their family. Meaning to say, 65% hanggang 93% madadala niya ang kanyang sampahayan kasama maglilingkod sa Panginoon. Kaya malaking pakto, malaking bagay. Kasama natin ang ating mga ama ng tahanan na naglilingkod sa Panginoon. 17 to 30% kapag ka ang ina ang siyang na-convert. 17 to 30%. To compare with the father. And 3 to 5% with the child first to follow our Lord Jesus Christ. 3 to 5%. Pag ang mga bata lang, o mga kabataan, ang siya nakakilala sa Panginoon. Bakit ganyan kababa ang prosyento pagdating sa kabataan o bata ang siya nakakilala sa Panginoon para madala ang kanilang sambahayan, sama-sama maglilingkod sa Panginoon. Samantalang ang plano ng Panginoon, sabi nga, Acts chapter 16, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kanino na naman sinabi yung mga bagay na yun? Sa jailer, sa isang ama ng tahanan. Sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. Ikaw at ang iyong sambahayan. Amen? Yung setting ng ating pong pag-uusapan, 20 miles ang layo from Capernaum to Galilee. At ito po ay 7 oras na lakad. Yung centurion, may pera, may posisyon, opisyal ng hari. Pero meron po siya malaking problema. At ang problema niya, yung kanyang anak. At yung kanyang anak, point of death. Nasa bingit ng kamatayan. So, ano kaya ang mararamdaman ng isang tao, ng isang ama, o ng isang ina ng tahanan kapag ka nakikita mo ang iyong anak sa ganung uri ng kalalagayan? Ang iba sa atin,